Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, good morning. Good morning, good morning po sa inyo. Ayan, good morning po teachers. Ako po ngayon kagigising lang, 9:05 in the morning. Dahil ang sarap po na aking tulog kasi ito po yung unang araw na ako po ay nakatulog ng mahimbing dahil wala pong pasok. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat po sa nag-ayos po ng panukalang batas sa atin sa DepEd na magkaroon po talaga ng 30 days uninterrupted vacation ang mga teachers. Ito po ay laking tulong talaga sa mga teachers. Dahil nang sa ganun, makapagpahinga po talaga sila. Lalo pa ngayon, congratulations po sa mga nakaraos ng kanilang completion ceremony, recognition day, and graduation ceremony. Kasi alam po natin ang behind the scenes ng mga teachers. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, sa buong mundo na talagang nagpapakahirap. Isang malaking sakripisyo ang may ayos ang mga legal documents sa school ng ating mga mag-aaral. Alam po naman natin ang mga behind the scenes sa mga iyan, talagang dinadala pa nila sa bahay para lang matapos. Lalo na kapag malapit na po ang graduation. Talagang sandamakmak po ang gawain. Encoding, pag-ayos po ng card, SF10 or Form 137, lahat po ng school forms na tinatapos po talaga ng teachers na minsan ay nag-overtime sa school at minsan naman dinadala pa sa bahay para ituloy po ang mga gawain. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga guro, lalong higit sa ating guro sa Pilipinas. Talagang malaking sakripisyo po talaga. Kaya po talaga dapat ay magtuloy-tuloy ang ganitong pagbibigay ng consideration. Ito yung 30 days uninterrupted vacation. Dapat ay ibigay po ng maayos talaga sa mga guro para po talaga sila ay makapagpahinga, makapag-recharge po, dahil sa behind the scenes na kanilang sakripisyo at paghihirap sa school. Ayan, muli tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga guro. Actually po, kung tayo po ay bibigyan lang ng pagkakataon, ano po ba? Kung tayo bibigyan ng pagkakataon na, kasi ito po yung ginagawa ko, para ma-voice out din po yung pangailangan talaga ng guro. Kaya po ako nagawa ng ganitong content. Kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na mamili talaga. Ako po, as of now, head teacher, kita ko po yung hirap na pinagdadaanan ng aking mga kasamahang guro. Kita ko po. Dahil ako po ay nagdaan din sa advisor, dumaan din po ako sa subject teacher, kaya nakikita ko po talaga yung paghihirap nila. Kaya kung itatanong po sa atin, ano po ba yung dapat akma para sa mga guro, para sila ay talaga ay makapagpahinga? Kasi po, maraming teachers sa Pilipinas ang overload. Napakarami pong ancillary tasks. Kung babalikan po natin, yung last year na yung mga admin tasks na tinanggal, yung mga ancillary tasks and admin tasks na tinanggal po sa mga teachers, ito po ay hindi rin naging maayos. Bakit po? Kasi tinambakan naman po ng admin tasks ang mga head teachers and mga non-teaching personnel. Na kung saan, ang ina-expect po natin ay madadagdagan talaga ng mga non-teaching personnel na gagawa po nito. Kaya hindi rin po ito naging appropriate at ito po ay naging mabigat naman doon sa tinambakan po ng mga task na kung saan ina-expect po natin na yung pagtatanggal po ng admin task at saka ancillary task sa mga teacher 1 to 3 ay madadagdagan talaga ng mga teachers. Ay wala po. Halos majority po ng division, nakikita po natin ang mga hinaing ng mga teachers na talagang pagod na pagod po ang mga head teachers. Marami din pong pagod na pagod ang mga non-teaching personnel kasi hindi naman po talaga totally nadagdagan ng mga teaching personnel. Hindi po rin nadagdagan ng mga non-teaching personnel na gagawa po ng admin task. At kung may mga division naman po talaga na nababalitaan din natin, ang hinihingi po talaga natin ay yung transparency report.
Kailangan may transparency report sa bawat division kung ilang teacher ang napadagdag dun sa sinasabi po nilang gagawa ng admin task. Dapat po ito ay transparent. Meron po talagang transparency, nalalaman kung ilan teacher ang idinagdag nila na gagawa po ng admin task at yung iba pong ancillary. Kasi kung tayo po itatanungin, ano po ba yung dapat na akma talaga lamang sa kakayanan bilang isang konsiderasyon sa ating mga guro. Kung ako po itatanungin, kung bibigyan lang natin ang teacher ng ganito po, ng 4 na section, 4 na load, bagamat ang teacher po natin ay sabihin natin 6 hours actual teaching. Ano po? Ito po yung pinakamaganda. Kung bibigyan ng teacher ng 4 na section, yun po yung katumbas ng 4 na load. Then, 1 prep lamang po ang teacher. Isang preparation. Then, 4 na section, 4 na oras siya magtuturo. Then, yung additional 2 hours, ito naman yung oras niya sa paggagawa ng mga visual aids, visual materials, PowerPoint presentation, at pag-check po ng mga outputs po ng bata. Nang sa ganon, wala na po talagang dadalhin ang teacher sa bahay na gawain para makapagpahinga din po siya, and at the same time, kung ang teacher ay may anak, maaasikaso po talaga niya ang kanyang family sa bahay. Wala na po siyang dagdag isipin pa sa bahay. So meaning to say, hindi na po ito burden sa mga teacher natin na uuwi sa bahay. At alam po natin na may mga teacher na malalayo pa rin po ang inuuwian. Laking tulong po nito dito. Ano po, wala na siyang sagabal na gagawin pa sa bahay. Napakaganda po kung ganun po talaga ang magiging alignment lamang ng magiging task po ng guro. Actually po, may nakikita po tayo sa mga nag-trending na video. Ayan, may mga comments po ang ibang magulang na ginigisa po nila ang guro. Ano po, ito yung trending video na may nakakaroon po ng awayan sa loob ng classroom. Ano po, na kung saan ang mga commentators po natin, kinigisa po nila nasaan po ang guro. Bakit po nangyari yun? Nasaan si teacher? Ano po, alamin po muna natin sana ang sitwasyon bago po sana tayo magkaroon ng komento ng ganon, kasi minsan po, para maliwanagan po kayo, sa isang classroom setup, ano po, minsan kapag ang bata po ay during recess time, wala po si teacher doon, wala din po doon si advisor. Minsan kapag recess po ang isang section, siya po ay nagkaklase naman po sa ibang section o sa ibang grade level. Ano po, halimbawa, ang isa pong teacher ay ang kanyang advisory class na grade 9 ay recess time o lunch time. Ano po? Hindi niya po mababantayan ang kanyang advisory class kasi may pagkakataon po na ang teacher na iyon bukod sa grade 9 ay may hawak pa pong ibang grade level na hindi kasabay po sa lunch break po ng kanyang hinahawakan. So meaning to say po, kaya hindi po niya mababantayan, siya po ay nagkaklase po sa ibang oras, sa ibang section. Ano po? Ganun po. Bagamat kita rin po naman natin sa ibang video na kita po talaga natin na minsan bakit walang teacher, bakit po hindi na mabantayan. Kaya yun po talaga ang ating proposal na dapat talaga maiayos po. Ano po, para talagang may magbabantay at tututok sa section, sa advisory class na hinahawakan po ng teacher. Kung mananatili lang po talaga na 4 na load lang ang hahawakan po, 4 na section lang ang hahawakan ng isang teacher, tapos yung 2 oras po niya ay i-google ng teacher sa pag-aayos ng visual materials, at saka po kasama na din po dito ang pagtutok sa kanyang advisory class. Meron pong bantay talaga sa kanyang klase. Hindi na po siya lilipat pa ng iba pang section, ibang grade level, ano po, para magturo po. Na kung saan, yun na nga po yung overload. Kapag overload po ang teacher, ano po, sandamakmak po ang load ng teacher, kaya hindi na po niya may ayos. Ano po, hindi na po niya mabantayan ang kanyang section handled sa kanyang advisory class. Kaya ganun po ang nangyayari. Ano po, ito po ay isang panawagan. Kaya po ako gumawa rin po ng ganitong content na sana hindi pa po huli ang lahat. May ayos, mabigyan ng konsiderasyon talaga ang welfare din po ng ating mga teachers, and at the same time, maging maluwag naman sana, gumaan ang trabaho ng guro.
kasi talaga pong napakahirap. Ano po? Sa nakikita ko po sa government employees, ang isa sa pinakamahirap talaga ay ang pagiging guro. Kasi ang daming task na ginagawa niya sa classroom, sa buong campus. Ano po? Ang dami pong task na ginagawa niya. Ang dami po niyang nagiging trabaho. Ano po? Kaya laking pong tulong nito na talagang may ayos po talaga base sa pangailangan din po ng guro.